Sunod ang mga pagdinig sa Senado at maging sa Kongreso tungkol sa mga malalaking issue sa bansa. Kaya po ng pogo, smuggling at pati na mga pang-aabuso in aid of legislation. Pero bakit nga ba importante mga pagdinig na ito at ano ang mabebenepisyo dito ng publiko? Yan pong hihimayin ni Professor Antonio Contreras sa Punto de Vista, Professor. Maraming salamat, Dayan, at magandang umaga sa inyo dyan lahat sa studio. Matagal na pong na-establish na may karapatan ang Kongreso, ang Senado man o ang House of Representatives na mag-conduct ng inquiry in aid of legislation. Sapagkat ang trabaho po nila ay gumawa ng mga batas at bago sila makagawa ng batas, kailangan pag-aralan nila na yung issue. O kailangan tingnan nila uli ang mga kasalukuyang batas, kung anong kulang, meron bang gap, meron ba dapat baguhin. At dahil dito, kailangan nila ng impormasyon. Kaya nga po sila nagkakandak ng pagdinig para makakalap ng impormasyon. At matagal na rin po nating tinanggap at matagal lang na-establish kahit ng Korte Suprema na may karapatan ang Kongreso mag-cite ng contempt. Lalo na ang kanilang mga naimbitang resource persons o witnesses, sapagkat yun na interchangeable, ay hindi nagsasabi ng totoo o kaya ay in-obstruct ang kanilang proseso o hindi nag-a-appear sa mga imbitasyon. At lalo na at hindi sila nakakahanap ng tamang impormasyon dahil nga sa mga ginagawang ito ng mga resource person at witnesses. Kasi ang importante po dito, makuha yung tamang impormasyon para makagawa ng batas. Yun po ang layunin at yun ang pakinabang ng mga ganitong hearing. Nakalulungkot lamang sapagkat ngayon nakikita natin kung anong nangyayari. Na naubos ang oras ng Kongreso sa mga pagdinig na minsan ang mga tanong ay wala ng relevance tungkol sa usapin ng pagbalangkas ng batas. At tuloy, nakikita natin mga taong paulit-ulit na nagsisinungaling na mga resource persons na hindi nagsasabi ng totoo sa mga tanong na kung tutuusin wala namang relevance sa paggawa ng batas. Anong nagiging epekto nito? Ang nagiging epekto nito, nawawala ng kinang ng legitimacy ang kanitong pagdinig. Sa mata ng tao, parang hindi na siniseryoso ng mga resource persons, ngumingiti na, nagme-make na ng face. At lalo pang hindi maganda ang epekto sapagkat kitang-kita naman natin kung paano ang Vice Presidente tahasang in contemptuous ang pagtingin sa House pero hindi naman na-cite for contempt. So, nagkakaroon ng mixed messages dito. Inaabuso ng ibang congressman at mga senador ang kanilang pribilehyo. Binabastos na silang kanilang mga resource persons. Pero yung kanilang iba lang ang nasa cite and contempt, yung iba naman hindi. Kagaya ng mga posisyon na matataas katulad ng Vice Presidente. Mag-ingat sana po ang Kongreso na dahil sa ginagawang ito na ang pagdinig in aid of legislation na hindi na nagagawan tama, na nawawalan na to ng legitimacy sa mata ng bayan. Nagiging parang trigger happy na ang mga congressman mag-cite ng contempt. Hindi ko na maintindihan bakit kailangang pilitin nila ang mga witnesses na alam naman nila magsisinungaling. Yun lang ba ang source ng truth? Isang halimbawa po dyan, alam naman ng Senado na hindi, ayon sa kanilang mga dokumento, hindi Pilipino si Alice Go. May documented evidence na yan. Ayun na ang pirma, ayun na ang thumbprint, lahat na. Nagsasabi na hindi na siya ay yung Chinese national. Bakit kailan pa siyang paaminin sa harapan? Di ba? Hindi ba yun ay truth na? At pumunta na sila sa ibang mga resource person, ibang mga issue, at ibang mga personalidad na ang trabaho ay pangalagaan ang kaayusan ng bayan sapagkat yun ang mga government officials. Alam niyo po itong masasabi ko. Siguro tingnan na natin ang Kongreso man o tayo, tingnan na natin at suriing maigi paano ba talaga ginagawa itong mga hearings na to in aid of legislation. May proseso tayo, yan po ay itinalaga ng saligang batas, ng kanilang rules at sabi ng Korte Suprema, tama naman yan. Pero tingnan natin ang nangyayari sa Estados Unidos. Sa Estados Unidos, ang Congress nila nagsa-cite ng contempt. Pero yung contempt citations nila, yung buong plenaryo ang nag-approve. At hindi lang yun. Ang contempt citation sa US Congress ay isa forma ng isang paghabla. Ihabla nila yung na-cite nila in contempt sa korte.
At ang korte na ang magdidesisyon kung dapat parusahan yung tao. Dahil sa korte, may due process na, mabibigyan na ng argument, bibigyan na ng rights na mag-object ang lawyers. Sapagkat sa nangyayari sa ating bansa ngayon, mag-isip-isip tayo. Ang Congress, sila na yung complainant sa contempt citation. Sila pa yung judge. Sila pa yung executioner. Parang hindi yata yan tama sa isang demokrasya. Nangyayari lamang yan sa mga authoritarian systems. Inuulit ko, mag-reflect po tayo pag-aralan kung anong nangyayari ngayon at dun sa mga kasalukuyang congressman at senador. Mag-ingat po tayo na mawala na ng galang ng tuluyan ang mga tao sa proseso na napakahalaga ang papel na ginagampanan sa ating demokrasya at sa ikabubuti ng mamamayan at ng republika. Yan naman po ang punto de vista ngayong araw to. Balik sa inyo dyan sa studio. Dayan. Maraming salamat, Professor Contreras.